Naiwan siyang natitigilan sa ginawa ng lalaki sa kanya. Nabalik lang siya sa kanyang diwa na mag-iyakan ang dalawang batang paslit. Mabilis niyang nilaro ang mga ito ngunit tila nagpapaligsahan pa ang mga ito sa pag-iyak. Shh! Tigil na please! Shh! Tigil na, tigil! Aniya sa mga ito ngunit ayaw pa rin paawat ng mga ito. Ay Diyos ko! Tatanda ako sa inyo kasama ng inyong ama! Hindi niya napigilang isigaw. Bakit na si Derek sa hagdan nang biglang magbunghalit sa iyakan dalawang anak, dahilan para mataranta naman ang babaeng iniwan kanina. Nasa huling hakbang na siya nang biglang sumigaw ang babae sa hindi niya malamang dahilan. Ay Diyos ko! Tatanda ako sa inyo kasama ng inyong ama! Dinig na wika nito. Ang kukulit ninyo! Pahabol pang wika nito. Doon tumigil ang dalawang paslit sa kakangawa at napalitan niyo ng hagikik ng mga ito. Pagdungaw sa terrace, nakita na nagapang ang babae na tila bata habang hinahabol ang mga ito na humahagikik. Nagpabaling-baling na lang ng ulo si Derek sa bagong yaya ng mga anak. Nang mapatulog ni Heidi ang dalawang makukulit na paslit, nag-inat-inat muna siya. Pest, ano bang ginagawa ko dito? Kailangan ko ba talagang mag-alaga ng makukulit na paslit na mga to? Aniya dahil sa totoo lang, pagod na siya sa kakulitan ng mga ito. Ang kukulit at ang lilikot ng mga bata. Idagdag pa ang ama nila kung makatingin sa kanya, tila hinuhubaran siya. Humihikab-hikab pa siya habang patungo sa kanyang silid nang madaanan ang mini library ng mga Villarreal. Uosisain sana ito na maramdamang may tao sa loob. Dinikit niya ang tenga sa pintuan nang marinig ang malakas sa tinig ni Derek buhat sa loob. Jove, you're a big boy now. You can do your homework alone. Pasinghal pa nitong wika. Batid na nangungulit ang panganin nitong anak sa kanya. Big boy daw. Ikaw nga puro papa. Papa's boy? Kutya niya sa isipan, lalo na sa narinig na usapan ng mga ito ng ama nito kaninang umaga. But daddy, I don't want to know. To what to do in this? Tuga naman ng bata. I am getting angry. I hired a tutor for you, but what did you do? Kung ano-anong ginagawa mo. Do your homework alone. Pinal na wika nito. Daddy? Mahinang tinig ng bata at tila naiiyak na. Nang mayamay may maliliit na yabag papalapit sa pintuan kaya't lumayo siya doon. Doon sumunga ang mukha ng batang lalaki na malungkot at laglag ang balikat. Na medyo nakalayo na ito sa kinaroroonan ng ama nito, agad na sunod-sudan ito. Psst! Napalingon-lingon naman ito. Psst! Muling sit-sit dito hanggang makita siya nito. Agad niya itong sinenyasan. Kumunot pa ang noon nito. Aba, maldito talaga. Ikaw na tinulungan, ayaw mo pa? Maktol niya sa isipan sa nakitang reaksyon nito. Halika, aniya sa bata. Alumpihit itong lumapit sa kanya. Patingin yung nasa notebook mo? Aniya rito, ngunit mabilis itong itinago sa likod nito. Ayaw mo? Sige ka, tutulungan pa naman sana kita pero kung ayaw mo, edi wag na lang. Panunubok dito. Muli itong napatingin sa kanya. Ayaw mo talaga? Sige, matutulog na ako. Aniya rito nung akmang hahakbang na siya na magsalita ito. Otomatiko siyang napangiti. Tutulungan mo ba ako? Mahinang wika nito. Otomatikong napangiti siya rito. Sure, wag lang English. Mahina ako sa verb at adverb. Aniya sa bata na nakangiti. Hindi po. Science po itong homework namin. Anito at tila nabuhayan ng loob. Ah, ganun ba? Sure, may alam naman ako kahit konti dyan, no? Lika rito, dito tayo. Aya sa bata sa isang lamesa malapit sa lagusan papuntang veranda. Agad din naman tong tumalima. Masunurin ka rin naman pala. Bunyi sa isipan dahil mukhang napapasunod ito sa nais. Binuksan nito ang kwaderno kung nasaan nakasulat ang homework nito. Write in your notebook the 3 phases of matter. Base sa nakasulat doon. Muli napatingin siya sa bata. Susme, 7 years old ka nito ng assignment? Napapangiwing usal niya sa sarili. Hindi mo yata alam eh. Anito nang tumingin ito sa kanya. Nako, maning-mani ito sa akin. Trust me, I can enumerate the 3 phases of matter. They are solid, liquid, and gas. Bibong tugon ng bata. Biglang nagdiwanag ang mukha nito sa sinabi. Wow, you're too bright. Anito sa sobrang kasiyahan. Sus, ako pa. Gusto mo explain ko pa? Pagbibida pa ni Heidi sa sarili. Maging shy na excite dahil noon lang niya nakitang ngumiti sa Jove. Panay kasi ira pang binibigyan nito sa kanya sa tuwing tititingin ito sa kanya. Malapit na nga niyang isipin na isa tong bakla eh. Na makalabas ang anak, tila naawa naman si Derek dito, kaya
Hinabol niya ito ngunit napatigil siya na may sumutsot sa anak at nakita kung sino yon. Ang bago niyang yaya. Nung una akala niya hindi lalapit ang anak dito dahil may pagkasuplado ito. Pili rin at sa kakulitan dinadaan lahat kaya lang nagsisipag-alisan. Lahat. Nag-usap ang dalawa hanggang sa igiyan ng babae sa isang mesa. Dooy malayang naririnig ang pinag-uusapan ng dalawa. Di niya maiwasang mapangiti nang masagot naman ng babae ang homework nito. Natigilan lang siya na nagbuhat na ito ng sariling bangko. I will throw you questions, then answer me. Ani Heidi sa anak. Sure! Game namang wika ng anak. Solid form of water. Nag-isip ang bata tsaka sumagot. Ice. Anito. Check? Yehey! Tuwang bunyi nito sa kanya. Akalain ni Heidi na mapapatawa ang malditong bata na kaharap ngayon. I think you need to sleep now because tomorrow you need to be early. Aniya sa bata. Doon ay isang tingin ang binigay sa kanya na tila may nais itanong. What is it? I just wonder. All my nannies, they don't speak English well. But you are so fluent. Anito. Natigilan si Derek sa narinig na tanong ng anak. Doon lamang din niya na-realize iyon at napansin. Nung una nga niyang kita rito, hindi siya makapaniwala na mag-a-apply itong yaya. Naguguluhang sambit ni Heidi. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon ng bata. Nagtrabaho kasi ako sa isang call center noon. Oo, nagtrabaho ko doon kaya't magaling ako mag-English. Pagdadahilan niya pa sa bata. Muntik na talaga siya doon, kaya't iba yung pag-iingat ang kanyang gagawin. Dapangiti na lang si Derek dahil kahit papaano mukhang nakakuha na ng bagong yaya ang loob ng panganay na anak. Sana lang magtagal na to dahil hindi na alam kung sang lupalop pa siya maghahagilap ng yaya kapag umayaw pa ito. Ganap na dumating ang araw ng Sabado. Off niya at Linggo naman ang kasamang si Linda. Mabilis tidungong opisina nila at doy nasumpungan ang tatlong kasama. Hey, how's your mission? Osisa ni Sandy sa kanya. Too hard pero I can handle it. Nahihirapan lang ko alagaan ng mga anak ng Derek na yan. Angal niya na nagpatawa naman sa ibang kasamahan. I told you, agaw ni Sandy. Pero mapilit ka, so enjoy being a nanny. Pangaasar pa nito. Mabilis na hinanapan ako ang CCTV at muling pinanood iyon sa kanyang laptop na naroon. Masusing pinag-aralan niya ang kuha ng CCTV nung araw na mawala ang kapatid. Mula nang dumating ang kapatid hanggang sa makita si Derek na nasa likod ng cashier na umiestima sa kapatid. Closing na kasi ang mga ito at nakiusap ang kapatid hanggang sa kinausap ni Derek ang tauhan na asikasuhin ng kapatid. Nakita rin niya kung paanong titigan ng lalaki ang kapatid niya. Nang tapos na ang kapatid, nagpasalamat to sa lalaking cashier. Lumabas na si Derek doon. Kasunod doon ay ang tila may nag-aya sa kapatid niya. Ngunit sa kasamang palad, hindi nahagip ng kamera. Base sa ekspresyon ng mukha ng kapatid niya, parang kilala niya ang yumayaya dito dahil tila nakangiti pa siya. Yon ang eksenang palaisipan sa kanya. Ang pag-alis ni Derek sa pawn shop, nasaktong pagkawala naman ng kapatid niya. Muli, umahon ang galit sa dibdib niya at hindi na malayan, nakalapit na ang mga kasamahan at inuusisa ang nasa laptop at finraise pa ang mga to sa mukha ni Derek. No wonder, ganyan ka makatingin dyan sa suspect mo. Ang gwapo, kilay pa lang, ulam na. Ani naman ni Winona. Maraming tawag sa babae dahil ito ang pinaka-front ng grupo. Ika nga bago sila sumugod sa gera, ito muna ang isusugo para malaman ang galaw ng kalaban. Siya rin ang nagpanggap na kaibigan ng sekretary ni Derek para makapasok siya bilang yaya ng mga anak nito. Hinay-hinay lang ha. Baka hindi mo pa nahahanap ang hustisya sa kapatid mo, panty mo naman ang malaglag. Tawa nitong biro na nagpapaalala. Bagay na hindi niya ikinatawa, bagkos ay naging matiim ang titig na naka-freeze sa larawan ni Frederick Villarreal sa laptop. Si Black Dragon, kailan ang balik? Pag-iiba niya ng usapan. Nasa Amerika kasi ang leader nila at nagpapagaling. Anytime daw, ang sabi may nahanap siyang isa na sasama sa ating grupo. 6 na tayo, girls. Masiglang wika nito. Tahimik naman si Angelique sa sulok. Tila abala sa kinakalikot nito. IT specialist ito at mahusay sa lahat ng programming, maging sa hard drive. Any news from Alexis? Tanong niya sa mga kasamahan. Mula kasi nung simulan nito ang misyon kay Stoneman, bigla itong naglaho. Si Sandy ang sumagot. Wala pa rin.
Ilang gabi na kaming under surveillance sa bahay ni Greg. Mukhang wala doon si Alexis. Pagbibigay alam nito. Nababahala na rin sila dahil missing in action ang kaibigang nasa misyon. Ganon pa man, kailangan nilang kumilos din sa sarili nilang misyon. Habang wala pang leader, hindi pa sila gaano makakagalaw. Alas 5 ng hapon na makabalik siya sa bahay ng mga Villarreal. Doon nakita mag-amang kalaro ang mga alaga. Sa lapag, nagkalat ng mga nakasaboy na popcorn na ginapanggapang ng 2 paslit. Napailing namang siya, tila wala namang pakialam ang ama nila. Sa bagay, ano namang aasahan mo sa papas boy? Aniya sa isipan. Wala siyang masabi sa kakulitan ng 2 paslit. Samantalang si Joe naman, busy sa iPad nito. Abala rin naman na mag-ama sa pinapanood na basketball game. Hindi pa nga nag-abala mga tong tingnan man lamang siya. Hanggang makitang 2 paslit na tumayo sa paanan ng ama nito. Baby, Daddy is busy. Sit here? Ani ng lalaki, tsaka pinaupo sa tabi ang paslit na animo, alam na nito ang sinabi niya. Maya-may hinawakan ng paslit ang remote control na nasa tabi at walang ano-ano, pinalo yon sa mukha ng daddy nito. Dahilan para hindi mapigilang mapatawa ng malakas. Puti nga sa'yo, aniya sa isipan. Hindi maipinta ang mukha ni Derek na tumingin sa anak sa biglang pagpalo ng remote sa kanya. Nang tumingin siya na matiim dito, nagbunghalit pa ng tawa ito na animoy gustong-gustong ginagawa sa kanya. Tsaka binalingan ng pinanggalingan ng malakas na pagtawa na animoy tuwang-tuwa sa ginawa ng pastit sa kanya at do'y nakita ang yaya ng mga anak. Muling ihahampas ng malit na kamay ng paslit ang remote nang hawakan niyo ni Derek at nakipagagawan dito. Doon muling umiyak ang bata at nang marinig nitong iyak, binabalik na naman ang remote kasabay ng pagsusori dito. Muli naisip niya, tila ba itong bata inaagawan ng laruan? Mabilis tinungo ang kinaroroonan ng pastit na umiiyak. Dahil malapit na malapit lang lalaki, hindi niya to mapigilang pasaringan. Para kang bata, pati anak mo pinapatulan mo? Diretsahang wika nito at saka kinuha si Dale. What did you say? Mariing wika pa nito. Napalingon muna si Heidi sa matanda, ngunit tulog pa ito kaya't sinalubong niya ang titig ng lalaki. You heard it right. I told you so many times. Ani rito. Hinablot nitong bigla ang braso niya. Wait, baka malaglag ang anak mo? Mariing salag sa lalaking tila mo galit na. Hindi ba't sabi ko sa'yo, wag na wag mong sasabihin yan? Ngit-ngit itong wika sa kanya at saka siya binitawan. Then act like a father. Aniya. Lumapit ang mukha nito sa kanyang mukha. Akala niya hahalikan ulit siya nito ngunit muli nagsalita ito. Huwag mo akong subukan, Heidi. Anitong malapit na malapit sa mukha niya. Naningkit ang mga mata ni Heidi. Do not try me either. Balik banta niya sa lalaki. Nang tuluyang nanggigil si Derek, hahawakan niya sana ang braso ng babae nang matigilan silang dalawa. Ma! Mama! Ma! Tinig ng paslit. Nagkatigilan silang dalawa sa sinabing iyon ng paslit. Ang galit na mukha ni Derek na palitan ng saya. What did you say? Anito nakalong na paslit. Say, Papa. Mama. Ulit ng paslit. I said, Papa. Ulit pa nito. Mama. Gusto nang tumawa na malakas ni Heidi sa nakikitang pagpipigil ng lalaki. Papa. Papa. Anito para gayahin siya ng bata. Mama. Anang paslit saka yumakap na sa kanya. Napangiti siya nang biglang bumaling ang lalaki sa kanya. Is there something funny? Seryosong wika nito. Your face! Aniya sabay tutop ng bibig. Naisa tinig pala ang nasa isip. I mean, your son. Nang ilang saglit, papasok sa kabayan ng isang maarteng babae. Napakunot noon si Heidi na makita ang babaeng papasok. Honey, I'm here na. Maarteng wika nito at saka dumiretsyong halika ng lalaking nasa harapan. Nang agawin sila ng tinig ni Jove. What's that girl doing here? Nakahalokip-kip nitong turan. Aba, may kipakinabang din pala ang pagiging maldito. Demonito ng batang to ha? Aniya si isip sa ginawa na nakatatandang anak ng lalaki. Hey young man, what is that attitude? Saway ni Derek sa asta ng anak. Lalong nainis ang bata at umirap sa ama at sa babaeng bagong dating. I don't like her. Tahasang wika nito. Sige, inisin mo pa, Jove. Show me some swag.
Aniya sa isipan dahil nakita, tinitigan pa siya ng babae mula ulo hanggang paa. Drove enough. Respect her. Galit ng tinig ng lalaki at di na matagalan ni Heidi ang pangbabulyaw ni Derek sa anak nito. Prrrt! Anitong tila mo, referee. Time out muna ha. Pati ba naman bata papatulan mo pa talaga? Angal niya sa lalaki. Doon bumaling ang babae sa kanya. At sino naman tong manang na to? Tanong nito sabay turo sa kanya. Manang? Ulit ng utak. Sino ka namang mukhang basahan ng suot na kulang lang guntingin mo hanggang sa leegan mong damit para lumuwaning kaluluwa mo? Aniya sa isa pa ba nakikipagsukatan ng titig sa babae? FYI, yaya ko ng mga bata. Aniya. Humalakak na napakalakas ang babae sa sinabi nito at tila nakakainsulto. Mabulunan ka sana. Bulong niya sa nakakainsultong tawa nito. Yaya ka lang pala, ba't ka nakikialam? Pasinghal nito na matigil siya sa kakatawa. Aba, matapang. Aniya ulit sa isip at sinimulang magsalita. Oo, yaya ko kaya tungkulin kong protektahan ng mga alaga ko. Ikaw, ano ka dito? Okay, let me guess. Laruan? Basahan? Aniya na tila nag-iisip pa at saka ngumisi siya dito. O hindi naman kaya, para usan. Alin dun? Aniya sa babaeng nanlalaki ang mga mata, maging ang butas ng ilong sa ines. Ikaw ang una ng ines, kaya hindi kita aatrasan. Aniya sa isip na sa gilid ng kanyang mga mata, kitang naniningkit na mukha ng boss. That's enough! Malakas at tumagundong na boses ni Derek. Nang tila susugod ng kasintahan, sa yaya niya ay napasigaw na siya. I said that's enough! Malakas na sigaw na siyang gumising sa paghihilik ng ama. Enough! Biglang wika ng matanda sa kabiglaanan sa pagsigaw ng anak hanggang sabayang pumalaho ng iyak ang dalawang paslit. Nakitang inakay na ni Derek sa kasintahan papalayo sa kanila. Sabay silang bumalik ni Drove sa babaeng papalayo. Bumelat sila. Ble, buti nga sa'yo. Sabayan pang wika at saka sila nagkatinginan at akmang mag-a-appear dito nang matigilan silang pareho. Naalala nila hindi pa pala sila ganun ka-close. Ngunit kahit papaano, napangiti na matamis si Heidi dahil tila ayaw ng bata sa girlfriend ng ama. Kinabukasan maagang nagising si Heidi. Nakita niyang gising na rin ang kasamahang si Aling Linda. Nakabihis na to dahil ito naman ang may off sa araw na yon. Alam niyang ito lang araw na makakasama nitong pamilya. Anong oras ng alis mo, Manang? Nakangiting tanong nito. Medyo malungkot ang mukha nito. Naku, baka hindi ako matulining dahil may pictorial daw ang mag-ama pagkatapos magsimba. Tugon nito. Ramdam ang pangungulila sa pamilya. Naku, Aling Linda, oks lang ako, kaya ko na to. Naman na si Jovet ang kambal yakang-yaka ko na yan. Aniya sa matanda para hindi mag-alala. Sure ka ba? Baling nitong may pag-aalangan pa rin. Nag-thumbs up siya sabay, sabi na kayang-kaya na. Huwag kang mag-alala, Manang. Maliksi pa ang katawan ko kahit 10 pa sila kasama ng ama. Kayang-kaya ko pa. Tawang sa dito na kinatawa na rin nito. Naging masigla ang mukha nito. Sure ka ba? Magpapaalam na ako kay sir. Anito. Naging masigla nga ang mukha nito. Mabuti pa po'y lumakad na kayo at ako na magsasabi kay boss. Aniya. Pagbaba ni Heidi upang tulungan si Aling Bining ay bihas damang anak dahil nakanda na pala ni Aling Bining ang mga bata. Inihintay na nilang namuma ang ama nito. Good morning, everyone. Bati ng Don nakagagaling lang sa komedor. Good morning, handsome. Balik-bati niya rito na ikinatawa naman ito. That's too nice to hear, iha. Anito nang ngiti-ngiti. Yeah. Aniya at saka ngumiti. Nang marinig ang tinig buhat sa may hagdanan. What's that smile for? Tila pasitang wika ni Derek. Nangitian ng ama at ng bagong yaya. Na makitang nakabosangot na napakagang lalaki, napansin na lamang. Gwapo nga. Mukhang laging may regla naman. Aniya sa isip at mas lalo siyang napangisi nang dahil sa naisip niya.